Hinila ng buhol-buhol na lambat ang bangkang Antares, kaya ito'y tumagilid at tumaob. Hinila ng submarino ang tumaob na bangka hanggang sa lumubog ang Antares at maputol ang mga lubid ng lambat. Ang Firth of Clyde sa kanlurang Scotland ay dating kilalang puok pangisdaan dahil sa masaganang yamang dagat. Kalaunan, ipinagbawal ang industrial na trolling dahil bumagsak ang pangunahing mga isda. Ngunit dati, may 80 hanggang 100 bangkang panghila rito. Karamihan ay maliit na, may habang 10-21 metro. Ang mga bangka ay humuhuli ng mga isda sa ilalim ng dagat gaya ng bakoko, haddock, whiting at pollock. Isa sa mga trawler na ito, ang bangkang pangisda na Antares. Itinayo noong 1965 at nakabase sa Caradale. Isang kahoy na stern-type trawler na may 4 na tripulante. Mahigit 17 metro ang haba, 3 metro ang lapad at kayang maglayag ng hanggang 8 knots. Noong Nobyembre 1970, inihanda ang Antares para sa pelagic o midwater trawling. Ang pangingisda sa Firth of Clyde ay kapaki-pakinabang ngunit delikado. Dahil sa malalalim na tubig, malalakas na agos, at mapanlinlang na mga alon na nangangailangan ng maingat na paglalayag. Isa rin itong mahalagang lugar para sa British Navy. Ang naval base ng kanyang kamahalan, Clyde sa Fast Lane sa Garlock, ay pangunahing base ng Royal Navy at sentro ng nuclear submarine fleet ng Britanya, kabilang ang may dalang Trident missiles. Tumanggap ang base ng ilang squadron ng nuclear at diesel submarines, kabilang ang Trafalgar-class attack submarine, Her Majesty's Ship Trenchant na may 120 tripulante. Ang Trenchant ay isang nuclear-powered submarine na 82 metro ang haba, 9 metro ang lapad kasama ang control fins, at 15 metro ang lalim mula tuktok ng conning tower hanggang keel. Noong Nobyembre 12, 1970, umalis ang Her Majesty's Ship Trenchant mula Clyde Submarine Base sa Fast Lane bilang training vessel ng 6 na estudyanteng opisyal para sa Submarine Command Course. Kilala bilang Perisher Course, ito ang pinakamahirap na Navy program para subukin kung karapat-dapat ang mga opisyal mamuno ng submarine. Bago ang ehersisyo, iniaabot ng kapitan ng Trenchant ang kontrol sa course commander o guro na siya namang nag-uutos sa estudyanteng sinusubok. Sa bawat ehersisyo, ginagampanan ng estudyante ang mga tungkulin ng commander habang pinagmamasdan ng guro. Noong Nobyembre 17, matapos ang unang yugto ng pagsasanay ng Scotland at Faroe Islands, pumasok ang Trenchant sa Firth of Clyde para sa inshore phase kasama ang 4 na kandidato. Noong linggo ng gabi, 18 ng Nobyembre, umalis ang trawler na Antares mula Caradale upang mangisda sa malalim na kanal sa Bute Sound, hilagang silangan ng isla ng Aran. Karaniwan, nangingisda ang tripulante Lunes hanggang Huwebes at umuuwi tuwing weekend, ayon sa patakaran ng Scottish Office na nagbabawal ng pangingisda sa Lower Clyde mula 6 p.m. hanggang 12 ante meridiem tuwing linggo. Ang Bute Sound ay isang abalang lugar ng pangingisda. Pinupuno ng Antares ang imbakan at naglalayag sa logs sa hilagang silangan ng pangingisda para ibaba ang huli. Noong Nobyembre 21, 10:30 ng gabi, umalis ang Antares mula Largs papuntang Bute Sound. Sa Hunterston Channel, 6:00 ng gabi, nagsasanay ang Trenchant at isang perisher na estudyante ang duty captain. Simulasyon ng paglalagay ng mina laban sa barkong pandagat na Her Majesty's Ship Charybdis ang gawain ng estudyante. Kasabay nito, narating ng Antares ang kanal sa Bute Sound kung saan nangingisda na ang Heroine at Hercules III. Pumasok ang Antares sa timog ng kanal, inihagis ang lambat sa timog silangan ng Heroine at hinila pahilagang kanluran. Ang Antares ay gumagamit ng malaking midwater trawl net na hinihila ng 2 steel cable, warps, para manghuli ng mga isdang nagsasama-sama gaya ng bakoko at whiting. Ang bawat warp ay steel cable na halos 500 metro ang haba mula deck winches papuntang pulley o gallows sa magkabilang gilid sa hulihan ng barko. May marka tuwing 45 metro kaya natutukoy ng kapitan ang nailabas base sa lalim. Ang bawat warp ay nakakabit sa mabigat na trawl door o otterboard na nagbubukas ng lambat pahalang.
Mas malapad ang itaas ng lambat kaya napapadpad ang isda sa buntot. Sa paghila ng trek taming buhol, ilang toneladang puwersa ang nalilikha at hinahati sa mga warp at troll door. Kinokontrol ng kapitan ang lalim at lawak gamit ang hydraulic winch para pantay na hilahin o pakawalan ang warp. May bracket sa likod si Antares na sumasalo ng bigat ng paghila, kaya bumababa ang stress sa mga gamit hindi sa winch. Gumagana ang sistema tulad ng underwater parachute na binubuksan ng steel cable at troll door habang gumagalaw sa tubig. Sa paghila, sinabi ng kapitan ng Antares sa kapitan ng Heroine sa very high frequency radio na hihila siya pahilaga, tapos liliko at bababa para matulog habang tripulante ang magpapatuloy. Karaniwan, ang pelagic trawler sa Butte Sound ay dumadaan sa kanal at lumiliko lang sa hilaga at timog dulo ng ruta. Para lumiko, unang pinapabilis ng kapitan ang takbo ng bangka sa pinakamabilis, na siyang nagtataas ng lambat mula sa ilalim ng dagat. Pagkatapos, iniikot niya ang bangka ng matinding 90 grados at hinahawakan ang direksyong iyon hanggang sa mawala ang luwag sa mga kable at bumalik ang tensyon sa gamit ng troll. Ang unang bahagi ng pagliko ay tumatagal ng mga 4 na minuto. Sunod, gagawa siya ng 2 magkasunod na 45 gradong liko, hahawakan ang direksyon hanggang sa humigpit muli ang gamit, at susundan ng isa pang 45 gradong liko para mabuo ang 100 at 80 gradong U-turn. Ang pagliko ay tumatagal ng 15 minuto. Habang lumiliko pa kanan sa starboard, humihigpit ang mga lubid sa starboard na likuran. Ang panlabas na lubid, dito ang port warp sa kaliwa, ang may mas malaking bigat kaya mas mataas ang pinto ng troll sa tubig at mas mataas ang port warp kaysa sa starboard, parang eroplano na lumiliko pa kanan. Sumisikip ang lambat habang lumiliko, kaya nilalapit ang 2 lubid at binabantayan ng tripulante para hindi mag-cruise. Nanganganib ang trawler tuwing lumiliko, kaya nananatili ang timonero sa tulay para mag-adjust ng direksyon. Alas 12:30 ng gabi, tinawagan ng tripulante sa timon ang asawa para sabihing nasa likod sila ng isla ng Aran at gigisingin niya ang kapitan ng 30 am. Nagpatuloy mangisda ang 3 trawler buong gabi, walang dagdag na kontak sa radyo. Sa Hunterstone Channel, matapos mag-ensayo ng paglalagay ng mina, tumungo ang submarinong Trenchant sa timog upang mahanap ng frigate na Charybdis at magsanay ng pag-iwas na galaw. Kasama rito ang madalas na pagbabago ng direksyon at bilis para makaiwas matuklasan at makahanap ng tsansang umatake sa Charybdis. Alas 1 ng madaling araw Nobyembre, 22 nagpalit ng gwardiya sa command center ng submarino, pero nanatili ang parehong estudyante bilang duty captain. Alas 1:31 ng madaling araw, umaahon ang Trenchant sa periscope depth para hanapin ang Charybdis sa simulated na pag-atake. Sinilip ng duty captain na estudyante sa periscope at frigate lang ang nakita niya. Pagkatapos, lumubog ulit ang submarino. Sonar ang gamit ng submarino para makita ang ibang sasakyang dagat gamit ang aktibo at pasibong mode. Sa aktibong mode, nagpapadala ang submarino ng tunog na tumatama at bumabalik bilang echo para matukoy ang posisyon ng mga bagay. Sa pasibong mode, laging nakikinig ito sa ingay mula sa ibang sasakyang dagat. Sa tunog at direksyon, natutukoy ng mga bihasang sonar operator ang uri at distansya ng sasakyang dagat mula sa submarino. Karaniwang galing sa propeller ang ingay ng barko. Mabagal ang propeller ng malalaking sasakyang dagat, mas mabilis naman sa maliliit. Minsan naririnig pa rin ang nakahintong barko sa ilalim ng tubig kung may umaandar na makina, pero hindi natutukoy ng passive sonar ang tahimik na sasakyang dagat. Ang Trenchant ay may sonar array para matukoy ang ingay, ma-intercept ang transmission mula sa barko at submarino, at tumanggap ng aktibong sonar mula sa ibang barkong pandigma. Alas 1:58 ng madaling araw, nakuha ng sonar ng Trenchant ang isang kontak. 350 metro ang layo habang ang submarino ay kumakaliwa ng 180 degree. Bago mag-alas 2 ng madaling araw, tinapos ng guro ang ehersisyo habang ang Trenchant ay nasa 150 degree compass course. Bumibiyahe ng 6 knots at nakalubog sa 60 metro. Pagkatapos ng ehersisyo, lumiko ang Charybdis, pahilagang kanluran papuntang Cork ng Aran
para makipagkita sa Her Majesty's Ship Otter na nagsasanay din sa Hilaga. Sinabi ng guro sa duty captain na manatili sa lugar at maghanda na ipasa ang pamumuno sa susunod na estudyante para makapagsimula sila ng sarili nilang ehersisyo mula sa posisyong iyon. Umalis ang guro sa control room para kausapin ang kapitan sa debriefing sa wardroom. Alas 2:04 ng umaga, lumiko pakanan ang duty captain sa starboard. Alas 2:09 ng umaga, naglalayag si Trenchant sa compass course na 315 degree, 6 na knots ang bilis at 60 metro ang lalim. 1 minuto ang lumipas, 4 na kontak ang lumitaw sa sonar. Na-detect ng passive sonar ni Trenchant ang 4 na kontak. Ang M01 ay nakilalang barkong Charybdis na papalayo. Ang kontak 03 at 05 ay mga bangkang pangisda, habang ang kontak 45 ay coaster ngunit maaaring bangkang pangisda rin. Sa ibabaw, nakita ng lookout ng Charybdis ang 2 trawler. Si Heroine ay humihila pahilagang kanluran at si Antares patimog silangan. Magkahiwalay ng 300 at 70 metro dumadaanang port to port. Iniulat ng sonar controller, Contact 05, malinaw sa port bow, bearing 300 at 4 na degrees. Ibig sabihin, ang bangkang pangisda ay nasa unahan at kaliwa ng submarino. Ang hindi alam ng sonar operator ay hindi lang isa kundi 2 barko ang pinagmumula ng tunog, sina Antares at Heroine. Nagkapatong ang bearing nila sa passive sonar, kaya nagmumukhang iisang barko lang ang 2 trawler at halos pareho ang direksyon dahil walang distansyang ibinibigay ang sonar. Alas 2:13 ng madaling araw, iniulat ng sonar controller na ang Contact 05 ay maingay na target na may hindi nagbabagong direksyon mula sa submarino. Posibleng magkasabay ng barko ang submarino sa isang direksyon at nagbabago ang distansya nila. Ang matatag na bearing ay pumipigil sa crew ng submarino sa pagkalkula ng distansya. Hindi nila matukoy ang layo ng barko. Para makuha ang distansya, may mga utos silang kailangan para sa ringing maneuver. Dapat nilang baguhin ang direksyon o bilis para magbago ang bearing, pero hindi nila ito ginagawa. Alas 2:16 ng umaga, iniulat na ang Contact 05 ay nasa bearing 300 at 6 na degree. Dahan-dahang lumilipat pa kanan at nagpapakita ng 35 decibel sa noise meter. Sa sandaling iyon, ang Antares ay ginagawa ang karaniwan nitong pagliko papunta sa timog na dulo ng hinihila nito. Bumibilis para iangat ang lambat nito. Alas 2:17 ng umaga, ang bearing ng Contact 05 ay gumalaw mula 300 at 6 na degree papuntang 300 at 22 degree. Lumalakas ito at iniulat ng sonar operator na mabilis itong gumagalaw pa kanan. Habang iniaabot ng duty captain ang tungkulin sa susunod na estudyante, tumugon siya sa sonar report ng contact sa kanan at nag-utos ng 15 degrees sa port rudder pakanan. Pagkatapos, tinaasan pa niya ang liko sa 30 degree. Alas 2:18 ng umaga si Trenchant ay nasa heading, 300 degrees, at si Contact 05 ay nasa 355 degrees. Nagkasalubong sila na may layo na mga 100 at 80 metro sa ibabaw ng dagat. Nakita ng tagabantay ni Heroine si Antares na lumiko pakanan sa starboard para simulan ang bagong hilagang kanlurang hila sa dagat. Pagkatapos, inilipat niya ang pansin kay Hercules, 3 na humihila timog silangan. Sa unahan, iniutos ng duty captain ng Trenchant ang bagong direksyong 200 at 60 degrees. Makaraan ang 45 segundo, narinig ng mga opisyal at tripulante sa control room ng Trenchant ang kalabog at kaluskos ng bakal habang bumabangga ang submarino sa Antares, lambat, mga kable at spreader gear. Ang maluwag na starboard warp sa kanan ang unang tumama, kasunod ang mahigpit na port warp sa kaliwa na sumabit sa kanan ng Trenchant at naipit sa ilalim ng base plate ng Paristome. Isang maliit na sonar housing sa unahan ng fin. Sa loob ng ilang segundo, hinila ng mga nagkabuhol-buhol na kable ang Antares pakanan, dahilan para ito'y tumagilid at tumihaya. Agad na pumasok ang tubig dagat sa bukas na bintana ng starboard wheelhouse. Hinatak ng Trenchant ang nakataob na trawler hanggang sa ito'y lumubog at maputol ang mga kable. Muling lumitaw ang Antares na nakataob, na tanging harapan lang ng proa ang nakalitaw.
Iniulat agad ng sonar controller na posibleng may sumabit na lambat ng troll, kaya ipinahinto ng duty captain ang mga makina. Itinakda ng navigating officer ang posisyon ng trenchant sa 55 degree, 39 na minuto, 5 segundo, hilaga 533 kanluran na may direksyon sa pagitan ng 200 at 85 at 200 at 89 degree sa oras ng banggaan. Inutusan ng Officer of the Watch ang tripulante na maghanda sa pagbabalik sa periscope depth na nagpapasimula ng karaniwang drill. Nasa kani-kanilang istasyon na ang lahat at naghihintay ng tagubilin. Pagkaraan ng 45 segundo matapos ang banggaan, pumasok sa control room ang guro at kapitan ng trenchant nang marinig ang ingay at ipinaliwanag ng navigating officer ang sitwasyon. Matapos ang mabilis na pagsusuri, bandang 2:22 ante, meridiem inako ng guro ang pamumuno mula sa duty captain at iniutos ang mabagal na abante sa 5 knots na may 30 degree sa port rudder na nagdala sa trenchant sa kursong 70 degree. Sa oras na ito, umaangat ang submarino sa 37 metrong lalim. Inantala ng guro ang pag-ahon hanggang siguradong wala ng barko sa taas nila. Tinitingnan ng tripulante kung may kontak sa ibabaw at hinahanap ulit ang contact 05 pero hindi nila ito makita sa sonar. Bago pa man tumuwid si trenchant sa kursong 090 degrees, narinig ng operator sa underwater telephone ang isang tunog na inilarawan bilang kaguluhan sa dagat, kasunod ng maikling ugong ng propeller na umiikot, na tumagal lamang ng 5 o 6 na segundo, ang tunog ng paglubog ni Antares. 2:39 ng madaling araw, matapos umiwas sa kontak sa ibabaw, umaangat si trenchant sa periscope depth. Sinuri ng guro ang paligid at nakita ang dalawang magkalapit na bangkang pangisda, sina Heroine at Hercules 3, ngunit walang palatandaan ng ibang malapit na kontak sa submarino. Itinaas nila ang radio mast at tinanong si Charybdis kung may mga bangkang nag-ulat ng problema. Sabi ni Charybdis, wala silang narinig na kakaiba. Ibinigay ng guro ang kontrol kay kapitan ng trenchant para tapusin ang pag-ahon. Sa ibabaw ng tubig, nag-usap sa very high frequency ang tagabantay ng Heroine at ang kapitan ng Hercules 3. Hindi nila makita ang ilaw ng Antares at hindi rin nila makita ang bangka sa kanilang radar. Inakala nilang lumipat ito patimog palabas ng lugar at nagpatuloy sila sa pangingisda. Kalma ang panahon, mahina at pabago-bago ang hangin, malinaw ang langit at visibility ay 7 nautical miles. Ang dagat ay 11 degsi at ang hangin ay 6 degsi. Walang mahalagang agos ng tubig dagat sa lugar. 2:52 ng umaga, lumitaw ang trenchant sa utos ng kapitan. Sinuri ng tripulante ang barko at nakita ang kawad na may kadena na nakapulupot sa Paris Dome ng submarino. Ang kawad ay galing sa kanan ng barko kung saan ang kadena ay nakabaon sa dome na salamin na pinalakas na plastik. Umiikot ito sa harap ng dome, lumulubog sa kaliwa at humihila pa atras sa ilalim ng tensyon. Gumamit ng bolt cutter ang mga tripulante ng trenchant. Naputol at lumubog sa dagat ang karamihan sa kawad at lambat. Itinabi bilang ebidensya ang natirang kawad at kadena. Muling nakipag-ugnayan ang guro kay Charybdis upang tanungin kung may napansin o narinig na kakaiba. Negatibo ang sagot. Nag-broadcast siya sa Very High Frequency Channel 16 at iba pang channel para tawagin ang dalawang bangkang pangisda sa timog ng Combres. Narinig ng tagabantay ng Heroine ang tawag pero di pinansin, iniisip na para ito sa ibang bangka dahil nasa hilaga na sila ng Combres. Bandang 3:15 ng madaling araw, matapos walang marinig sa radyo, iniulat ng guro ang pangyayari sa Fast Lane Operations Room. Sinabi niyang bumangga ang trenchant sa lambat ng panghila, pero ligtas ang sangkot na bangkang pangisda. 4:10 ng madaling araw, ipinasa ng Fast Lane Operations Room ang mga ulat sa Clyde Marine Rescue Coordination Center. Nagpadala ang Clyde Rescue Center ng Very High Frequency Channel 16 broadcast sa mga bangkang pangisda sa timog ng Cumbres para sa dagdag na detalye, pero walang sumagot. 4:15 ng madaling araw, tinawagan ng Operations Officer ng Fastlane ang kalihim ng Clyde Fishermen's Association para iulat ang insidente. Nanatili si trenchant sa ibabaw ng tubig habang sinusuri ng kapitan ang sitwasyon. Isa sa dalawang malapit na trawler ang dumaan ng malapit, ngunit hindi nagkaroon ng kontak ang dalawang sasakyang dagat. 5:00 ng umaga,
Sa kalmadong dagat, walang distress signal at bahagyang pinsala lang, nagpasya ang kapitan na ituloy ang pagsasanay. Nag-abiso sila sa fast lane tapos lumubog ulit ang trenchant at nagpatuloy sa operasyon. Kinabukasan ng umaga, inusisa ng kalihim ng samahan ng mga mangingisda sa Clyde ang mga lokal na pantalan, ngunit walang nakaalam ng anumang insidente mula sa barko. Alas 8:47 ng umaga, muling tumawag siya sa Clyde Rescue Center para alamin ang sangkot na barko at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Sinimulan ng Clyde Rescue Center na kontakin ang mga trawler sa lugar. Alas 9:43 ng umaga, matapos makausap ang kapitan ng Heroine na pagtanto nilang maaaring nawawala ang Antares. Sinubukan nilang tawagan ang Antares, ngunit wala silang natanggap na sagot. Naghahanap sila sa daungan, ngunit wala silang nakita. Humiling ang Rescue Center sa Royal Naval Air Station Prestwick ng helicopter para maghanap sa timog ng Garak Head. Alas 10:57 ng umaga, may nakita ang helicopter na mga kahon ng isda at tagas ng langis. Kaya sinimulan ang malawakang paghahanap gamit ang isa pang helicopter, lifeboat mula Lamlosh at Tron, at lokal na bangkang pangisda. Naghahanap ang mga lokal na tagapagligtas sa baybayin ng mga inanod sa bato. Tumigil sa pangingisda ang Heroine at Hercules 3. Iniahon ang lambat at tumulong sa paghahanap. Pagkatapos ng pagsasanay, bumalik ang trenchant sa fast lane bandang tanghali. Ilang minuto bago dumaong, napansin ng mga tripulante na may nawawalang bangkang pangisda. Pumailalim sa timog ang Charybdis matapos magsanay kasama si Her Majesty's Ship Otter at tinawag pabalik para tumulong sa paghahanap. Alas 1:20 ng hapon, dumating ang Charybdis at naging on-scene coordinator. Iniulat ng Britanya ang bagong tagas ng langis. Pumunta sina Heroine at Hercules 3 para magsagawa ng sonar search sa Antares. Bandang alas 2 ng hapon, nakakita sila ng bagong nasirang barko sa ilalim ng dagat sa posisyong 55 degree, 39 na minuto, 5 segundo hilaga, 5 degree, 3 minuto at 5 segundo kanluran. Pagkalipas ng 30 minuto, natanggap ng Charybdis ang koordinada at minarkahan ang lugar gamit ang surface buoy. Tuloy ang search and rescue sa dagat at baybayin gamit ang 40 sasakyang dagat at 33 bangkang pangisda. Noong Nobyembre 23, kinumpirma ng Royal Maritime Auxiliary Vessel Toreador na ang nasirang barko ay ang Antares. Natagpuan ito 150 metro sa ilalim ng tubig, nakaharap sa hilagang silangan at nakahiga sa kanang bahagi. Ang pagkawala ng Antares ay isa sa mga pinakakomprehensibong na italang kaso na kinasasangkutan ng isang submarino ng Royal Navy. Ang opisyal na investigasyon ay nagresulta sa isang hanay ng mga patakaran sa kaligtasan na ngayon ay ipinapatupad sa lahat ng submarino ng Royal Navy at mga banyagang submarino na nag-ooperate sa katubigan ng Britanya. Napagpasyahan sa ulat na ang sanhi ng banggaan ay bahagyang sira sa estruktura at pamantayan ng pagbabantay sa trenches. Noong 1980 at 80 hanggang 1990 at 90 iniulat ng Marine Accident Investigation Branch at Royal Navy ang higit 15 insidente ng pagkakasabit ng submarino at lambat ng mangingisda na kadalasan ay nagdudulot lang ng sira sa kagamitan at hindi ng pagkawala ng buhay o barko. 2 tripulante na tagpuan sa loob ng barko, ang 3 sa labas at ang 4 sa lambat ng bangkang pangisda matapos 5 buwan. I-click ang video sa screen para sa isa pang sakuna.